Isipin mo, ang Pilipinas walang korupsyon, walang political dynasty, isang bansa kung saan ang buwis mo ay bumabalik sa iyo ng buo. At ang mga namumuno ay pinipili dahil sa husay, hindi dahil sa apelido. Hindi ito panaginip, ito ang Pilipinas sa isang parallel universe. Sa unang 5 taon, mararamdaman ang golden age of infrastructure dahil walang kickback na 20-40%. Sa bawat proyekto, ang budget para sa isang tulay nagiging 2. Ang budget para sa isang kalsada may kasama ng world-class drainage. Dahil wala ring political dynasties, nagkakaroon ng level playing field. Ang mga negosyo ay hindi na kailangang mamalakaya sa mga lokal na warlord. Ang resulta? Foreign investments na parang baha. Ang piso? Lalakas dahil sa tiwala ng mundo. Punta naman tayo sa tao. Pag walang kurap, ang PhilHealth ay tunay na insurance, hindi gatasan. Ang edukasyon ay hindi lang free, kundi world-class. Wala ring dynasties na nagmamay-ari ng mga lupa at resources sa probinsya. Ang mga magsasaka may direktang access sa teknolohiya. Ang brain drain o ang pag-alis ng mga OFW ay magiging choice na lang, hindi na necessity. Bakit ka alis kung ang sweldo sa Manila o Cebu ay sapat na para sa isang marangal na buhay? Pero ang pinakamalaking pagbabago? Ang mindset. Kapag nakita ng Pilipino na patas ang laban, mawawala ang diskarte mentality na nakaugat sa panlalamang. Papalitan ito ng meritocracy. Ang bata mula sa Tondo o Jolo pwedeng maging presidente dahil sa talino, hindi dahil sa pangalan ng tatay niya. Ang gobyerno ay hindi na pamilya business, kundi isang profesional na institusyon. Ang Pilipinas na walang kurap at dynasty ay hindi lang basta sana. Ito ay posible. Ang tanong, handa na ba tayong basagin ang cycle? Ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay ipinaglalaban. Kaya mo bang isipin? Kaya mo bang simulan?